paano pala namin makuha ang 10,000 followers, ma'am, kung hindi naman pala pwede ang mag-count me in? So, lilinawin ko lang ito, guys, ha. Wala po akong sinabi na bawal ang mag-count me in. Kundi ang sabi ko, dahan-dahan lang sa pagka-count me in. Dahil nga kapag nasobrahan nyo ang mag-count me in dito, count me in dyan, bakas dito, bakas doon, kapag nasobrahan nyo yan, restriction ang abutin nyo. At kapag palagi kayong nare-restrict, bumababa din ang visibility nyo. Kaya kung napapansin nyo na habang dumadami ang followers nyo galing F2F, bumababa rin ang views ng mga videos nyo. Kaya nga palagi ko kayong nire-remind, guys, na ang mag-count me in ay dapat iwas-iwasan muna natin yan para mabilis lang lumago ang account ninyo. Gaya dito sa Facebook page ko, guys, na hindi naman ako active dyan, dahil nga mas active ako dito sa profile account ko, pero dumadami ang followers niyan. Nandyan lang ako sa page ko tuwing gabi para mag-schedule ng post kinabukasan. At take note, hindi rin ako nag-e-engage dyan. Kahit nga sa mismong post ko, hindi ako nagre-reply ng mga comment dyan. Dahil nga, mas priority ko itong profile account ko. Bakit dumadami ang followers niyan? Dahil nga, consistent yung posting ko doon. Dahil nga, pare-parehas yung oras ng post ko doon. Naka-schedule po kasi yung mga post ko doon. Nagpa-follow sila doon dahil nga nagustuhan nila yung content ko. Kaya nga, ang palagi kong sinasabi sa inyo, mag-focus lang kayo sa paggawa ng mga content na may mga value, at wag doon sa pakikipag-follow ta follow. At kapag nagustuhan nila yung mga content nyo, guys, kusa na yan sila mag-follow sa inyo. Kusa na mag-follow yung mga audience nyo sa inyo. Hindi nyo kailangan ang mag-count me in. Kaya nga tayo content creator para mag-create ng content. Hindi para mag-count me in. Hindi tayo kikita dyan sa bilang ng followers, guys. Kikita tayo doon sa mga content natin.